ang salitang mula sa Diyos. Kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin din natin yung ating katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po ng banal na misa ngayon pong 16 na linggo sa karaniwang panahon. At patuloy po tayong pinapaalalahanan ng pag-ibig ng Diyos. Kung mapapansin po natin mga kapatid, kung kayo po ay dumadalo ng misa nitong mga nakaraang linggo, ang ebanghelyo po natin ay nagpapatungkol na kung saan si Jesus ay pumupunta sa iba't ibang nayon, gumagawa ng milagro, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng demonyo. Pero sa kabila ng paggawa niya ng mabuti, may mga pagkakataon po na siya ay tinatanggihan. May mga pagkakataon po na siya ay pinapaalis. May mga pagkakataon po na inaayawan siya ng mga bayan na kanyang pinupuntahan. Pero tila kakaiba po yan sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Dahil nababanggit po sa ating ebanghelyo para sa araw na ito, si Jesus ay pumunta sa tahanan ni Maria. At si Maria po ay may kapatid. Anong pangalan ng kapatid ni Maria? Si Marta. At kung mapapansin po natin sa lahat ng ebanghelyo, si Maria at si Marta at ang kapatid nilang lalaki na si Lazaro ay tinuturing na matalik na kaibigan ng Panginoon. Kaya nga kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, si Jesus ay naglalakbay patungo sa Jerusalem. Ngunit bago siya patungong Jerusalem, siya muna ay dumaan sa Betania, kung saan naninirahan si Marta, si Maria, at si Lazaro. At mga kapatid, ano po kaya ang pwedeng tinuturo ng ebanghelyong napakinggan natin para sa araw na ito? Maraming pagkakataon tinanggihan ng Panginoon, pero sa Betania, tinanggap siya ng buong buo. Pero kung mapapansin din natin mga kapatid, si Marta po at si Maria ay merong magkaibang personalidad. Sa ating ebanghelyo, si Marta ang aligaga, ang naghahanda ng lahat ng pangangailangan ng Panginoon. Tila malapit sa ating mga puso, ganyan tayo umistima ng bisita. Tama ba? Kapag meron tayong bisita,
aligagang-aligaga tayo. Naalala ko pa nga po, nung bata po ako, alam ko na may bisita kaming darating kapag ang nanay ko binuksan na yung cabinet at inilabas na yung magagandang plato. Alam ko din na may bisita kaming darating kapag sinabi ng nanay ko sa akin na sa sala kami matutulog kasi may gagamit doon sa kwarto. Kapag nilabas na ang magagandang kobre kama, ang mga kubyertos, ang mga platong magaganda, may bisita. Aligaga. Pero iba si Maria. Si Maria, nang pumasok ang Panginoon, ano ang kanyang ginawa? Nakinig sa tinig ni Jesus. Umupo sa paanan ni Jesus. Kaya nga si Marta, masamang-masama ang loob eh. Bakit yung kapatid ko nakikinig lang sa'yo? Pero mga kapatid, sa dulo ng Ebanghelyo, ano ang sabi ng Panginoon? Sabi niya, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ngunit hindi sinabi ng Panginoon, Marta, mali ang ginawa mo. Bagkus alam ng Panginoon, may parehas sila, hindi sila parehas ng kanilang personalidad. Ngunit parehas silang tinitingnan ng Panginoon ng may pagmamahal na walang halong panghuhusga, puno ng habag, puno ng awa. Dahil sa Betanya, tinanggap ang Panginoon ng walang panghuhusga. At ang Panginoon, nakita niya ang magkapatid ng may habag, ng may pag-ibig, at wala ding panghuhusga. Siguro mga kapatid, napakagandang paalala ito sa atin. Ang mundo po natin ngayon, puno po ito ng panghuhusga. Minsan po, bumibili ako ng sapatos at nakatsinelas lang po ang aking suot, nakasandalyas. Pagpasok ko po doon sa tindahan ng sapatos, tinanong ko po yung nagtitinda. Sabi ko doon sa nagtitinda, magkano po ito? Sabi niya sa akin, Sir, mahal yan. Imbis na sabihin ko magkano ang presyo, sabi niya, mahal yan. Para bang sabihin niya, hindi mo afford yan. Pero may pumasok na isang mayaman, maganda yung damit, at habang kinakausap ko po yung sales lady, tumalikod. Isip-isip ko, sabi ko, makabili nga ng 10 sapatos. Pero wala ho kakayanan na bumili ng 10 sapatos. Di ba ho? Masakit ho ang mahusgahan. Napakapapanghusga ng mundo. Pero hindi lamang ho sa komunidad, minsan kahit sa loob ng simbahan, nagiging mapanghusga tayo. Nung ako po ay nasa parokya pa, kapag alas 12 po ng tanghali, kami ho, kasama ho yung mga staff, nagdadasalo kami ng rosaryo. Pero isang araw, habang sinasara ko ho yung blinds ng opisina, merong isang matandang babae, nakasuot ng duster. Sabi niya sa akin, Father, pwede ka ba makausap? Sabi ko sa kanya, hindi na ho, tanghali na ho eh. Magro-rosaryo pa ho kami, tapos gutom na ho yung mga kasamahan ko. Sabi niya sa akin, ganun po ba? Sige, Father. Sabi niya, magdo-donate po kasi ako ng 20,000. Sabi ko sa kanya, pasok po kayo. Pasok po kayo. Gusto niyo ho ba ng kape? Nagiging mapanghusga tayo. Depende sa kung anong itsura. Pero mga kapatid, hindi ganyan ang Panginoon. Dahil kapag tumingin ng Panginoon, walang panghusga, kundi puno lamang ng habag at pag-ibig. Sa atin po unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Abraham. May 3 taong bumisita sa kanya. Tinanggap niya ng buong buo. At sa dulo nito, ano ang sabi ng 3 taong bumisita kay Abraham? Nasaan ang iyong asawa? Sinabi ni Abraham, nasa labas ho. Sabi niya, sa susunod na taon, babalik ako. At pagbalik ko, sinasabi ko sa iyo,
ang iyong asawa ay nagdadalang tao na. Tandaan natin, matagal nilang pinapanalangin yan. Pero sa kabila ng kanilang pagtanggap sa bisitang ito, nang walang panghuhusga, at kahit yung bumisita kay Abraham, wala ding panghuhusga, nagdudulot ito ng pagpapala at biyaya. Maraming tao marahil ang hindi nakikita ang pagpapala at biyaya nila sa buhay nila. Bakit? Dahil lang nakikita nila yung mga bagay na wala sila. May mga tao na hindi nakikita ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa buhay nila. Bakit? Dahil lang nakikita kapintasan ng iba. May mga tao na hindi nakikita ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil nakikita nila kung ano lamang ang mali ng ibang tao. Madaling manghusga. Pero mga kapatid, ang Panginoon kailanman hindi tayo huhusgahan. Bagkus ang Panginoon laging magiging mahabagin at mapagmahal. Mga kapatid, napakasarap pong tumira sa mundo nang walang mapanghusga. Kaya hamon ko po yan sa inyo. Maraming kabataan ngayon ayaw umuwi sa bahay. Bakit? Dahil sa tahanan, puno ito ng panghuhusga. Maraming kabataan ngayon ayaw pumunta minsan sa paaralan. Bakit? Kasi sa paaralan puno din ng panghuhusga. Pero mga kapatid, kung nananahan sa puso natin ang Panginoon, kung tinatanggap natin ng buong buo ang Panginoon, wala din tayong karapatang manghusga. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang patuloy nating ipagpasalamat sa Diyos na sa kabila ng ating pagkakasala, kakulangan at kahinaan at limitasyon sa buhay, ang Panginoon mamahalin tayo at hindi tayo huhusgahan. Nawa, kung ganun ang pagmamahal ng Panginoon, wala din tayong karapatang manghusga ng kapwa. Bagkus, bilang mananampalataya, manguna nawa sa atin ang pag-ibig. Huwag po tayong manghusga, bagkus tayo'y magmahal at umibig. Amen.